Magandang araw, kaibigan at kalandas. Kumusta ka kahapon? Matiwasay ba ang simula ng iyong linggo? O baka naman Lunes na Lunes, ayan na agad ang mga taong hindi mo masyadong paborito. At ngayon, Martes pa lang, gusto mo nang mag-weekend. Paano nga ba maging mabuting Kristiyano sa pakikitungo sa mga taong hindi naman natin masyadong kasundo dahil iba ang kanilang ugali, takbo ng isip o paniniwala? Pagnilayan natin ang ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo. Isa-isahin natin ang tatlong turo ni Jesus sa ebanghelyo ngayon. Una, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal sapagkat kayo ay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Turo ni Jesus sa atin, huwag nating subukang ihain o ipilit sa mga taong iba ang paniniwala, ang mga bagay na banal, ang ating mga ritual, sakramento at mga debosyon. Walang maidudulot na mabuti ang pakikipagdebate. Tataas lang ang BP mo at pagkatapos palalabasin pa nila na palaaway ka at masama ang ugali. Ikalawa, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang golden rule. Gusto natin na maging mabait sila sa atin, maging mabait tayo sa kanila. Ayaw mo na pinag-uusapan o inuulam ka nila 'pag lunch break, di wag na rin nating simulan o wag na tayong makisali sa usapang hindi maganda tungkol sa kanila kahit pa ba tingin mo ay totoo, lalo't higit na wala naman sila do'n sa usapan. At ikatlo, maluwag ang pintuan at malapat ang daang patungo sa kapahamakan. Makitid ang daan patungo sa buhay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, sabi sa kanta, pero hindi sinabing madaling tunay. Mahirap maging tunay na Kristiyano dahil mas madalas kaysa hindi, ang gawaing tama ay mahirap at ang mali ay yung mas madaling gawin. Mas madaling sumimangot na rin sa mga katrabaho na sinisimangutan ka. Pero mahirap man, subukan pa rin natin silang ngitian at batiin kaysa isnabin. Masarap makitawa sa mga kantsawan at biruan sa opisina, kasama ito sa pakikisama. Pero kapag nagiging berde na ang mga jokes at below the belt na at nakakainsulto na sa ilan ang mga hirit, kahit mahirap magpigil ng tawa o di kaya'y mas mainam na lumayo na lang muna at yon ang tamang gawin. Kaibigan, patuloy nating isabuhay ang mga paalala ni Jesus ngayon. Mahirap man, pagsikapan nating mahalin ang ating kapwa kahit pa hindi sila kaibig-ibig. Dahil yan ang tamang landas, ang makitid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, paki-like at paki-share mo na sa lahat ng iyong mga contacts.